Hey, what's up mga pre, and welcome back dito sa ating YouTube channel. And for today's video mga pre ay babalikan natin itong Wild Forest. Dito nga sa kanilang airdrop mga pre, yung kanilang season 1 dito is over na nga mga pre, no? At magkakaroon nga tayo dito ng update patungkol sa panibago nilang i-release na naman patungkol dito sa kanilang in-game sa Wild Forest. Tara na at pag-usapan natin yan mga pre. So panibagong update dito sa Wild Forest mga pre, magkakaroon nga sila ng game release and play to airdrop season 2 launch soon mga pre, no? Meron na naman tayong aabangan patungkol dito sa Wild Forest. Sabi nga nila dito mga pre, please mark your calendar for July 1st, 12 PM UTC. At ito yung kanilang game release details mga pre at mga important information patungkol sa nalalapit na kanilang big update patungkol dito sa kanilang in-game sa Wild Forest. So, game release details mga pre, dito natin makikita yung kanilang platforms. The game daw dito is available na on iOS App Store, Android, and PC at saka Mac mga pre. So, maa-access natin ito by using Mavis Hub mga pre or Mavis Hub, no? And then second is itong kanilang beta receipt. Dito sa beta receipt mga pre, lahat ng in-game beta progress dito including ratings, golds, and shards will be resetted daw dito mga pre, no? Beta units, the units will become non-playable. You have 4 weeks to convert them into Forge into Essence. The Essence Shop will be available ASAP after the release ng kanilang game dito. So sa release units, all units from packs mga pre and then galing dito sa Mavis Market mga pre is magagamit na natin and playable na ito sa kanilang in-game mga pre. So ano pa yung inaantay natin kung kayo ay nakabili na ng packs or dun sa kanilang Mavis Market mga pre ay chance na natin ito na magagamit yung ating mga NFT. And then next mga pre, itong WF conversion. Dito sa WF token conversion mga pre, lahat dun sa beta na WF token mga pre ay automatically na itong makakonvert to off-chain WF token. Perks for epic and legendary units. With rank up daw dito, these units will receive random perks. More details on perks will be available in a separate article. So, perks have been adjusted based on players' feedback and statistics nga daw dito. And then, yung skins natin na nabili natin or yung nakuha natin sa pag-open ng packs mga pre ay remain pa din itong playable as before mga pre. So, dito sa kanilang interface updates, so magkakaroon lang sila ng interface changes. So, konting pagkaka-change lang nung kanilang interface dito. So, pag-uusapan din natin itong Play to Airdrop Season 1 rewards nila mga pre. All dito na eligible players will receive nga daw dito ng kanilang off-chain WF tokens for P2A Season 1 on the release date. Off-chain dito na WF token mga pre can be used sa pag-rank up ng ating mga units and then mapupurchase natin sa ating Premium Battle Pass mga pre. After the TGE, you'll be able to withdraw off-chain tokens to your wallet and convert to on-chain WF token at pwede na nga natin itong matrade sa iba't ibang mga token or coins sa crypto mga pre. And then pagkatapos natin yan matrade ay pwede na nating ilabas at magiging tunay na pera mga pre at ipupunta natin dun sa ating mga GCash. So dito naman tayo sa Play to Airdrop Season 2 details. Dito sa kanilang mechanics mga pre ay wala namang pinagbago. Same at similarity to Season 1 yung kanilang mechanics dito. Featuring nga dito mga pre itong kanilang honor points at hindi nawawala itong kanilang scoreboard. Quest will be competition and scale based na nga daw dito. Yung rewards nila mga pre is madi-distribute based on your position na dito sa kanilang scoreboard. Ang kanilang reward pool mga pre ay twice na pinalaki pa nung nakaraang season.
napakagandang balita naman to. Malakas ang grind na naman yung gagawin natin. And then, ranking up the units after release. Player daw dito na nag-participate sa beta mga pre. And the ones who were eligible sa P2A or Play to Airdrop Season 1 will then receive off-chain WF tokens. This can be used daw for ranking the unit and then purchase nga sa kanilang premium battle pass dito mga pre. So, new players will have the opportunity to earn WF tokens through Signal Fire Rewards mga pre. So, pag-uusapan natin yan by next video ang itong kanilang Signal Fire Reward. And then TGE and Community Round, we are determining the most suitable dates for the Community Round and TGE. Based on coordination with our partners, we will announce these dates as soon as we can. So dito mga pre, hindi pa sure at tentative pa din yung time at date kung kailan nga ba yung kanilang Community Round and TGE. Pwede pa yung mabago mga pre, pwede pa yung ma-extend naman by next month. It depends sa kanila mga pre kung sila ay maglalabas na dito, no? Or i-open na nila yung kanilang TGE at Community Round. Dito pa nga, coordination, based on coordination with our partners. So, nagbe-base sila sa kanilang partners mga pre kung i-open na nga ba nila itong TGE or yung kanilang Community Round. So, more details about Play to Airdrop Season 2 will be announced nga daw dito mga pre bago mag-start. Pwede kayong pumasok sa kanilang mga social media platform mga pre para magkaroon din kayo ng idea na kung ano na nga ba ang nangyayari at ano nga ba ang mga updates na nangyayari sa isang game na pinapasukan natin. Lalo na nga dito sa Wild Forest game mga pre, no? So ano pa yung inaantay natin? Abangan at imamark natin yan sa ating mga kalendaryo para tayo ay makapag-participate na naman sa panibagong Play to Airdrop Season 2 dito sa Wild Forest. So dito ko lang to tatapusin ang video na to mga pre. Kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel ay huwag kalimutang mag-click subscribe and click the notification bell para ma-update at ma-aware ka sa mga panibago nating i-upload na video. So this is me, Dong Ayan TV. Mag-ingat tayong lahat and bye-bye! Halika na't sumama sa aming barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solid to sa aming community na